Sa mga anino ng ating pag-iral, madalas tayong makatagpo ng mga individual na sinasamantala lamang ang ating presensya para sa kanilang sariling pakinabang, nang walang kahit katiting na tunay na pangangalaga para sa ating kapakanan. Ang mga pagtatagpong ito, bagamat nakapanghihina ng loob, ay nagsisilbing mga crucibles para sa paglilinang ng ating panloob na lakas at katatagan. Sumakay tayo sa isang paglalakbay na ginagabayan ng walang hanggang karunungan ng Stoicism na kumukuha mula sa kaibuturan ng ating pilosopikal na pamana upang mag-navigate sa mapanlinlang na tubig ng pagsasamantala, yakapin ang pagiging permanente. Sa harap ng mga panandaliang relasyon na binuo sa mababaw na pundasyon, dapat nating paalalahanan ang ating sarili ng pansamantalang kalikasan ng mga pakikipag-ugnayan ng tao. Tulad ng sinabi ng pilosopong Stoic na si Marcus Aurelius, ang lahat ay panandalian, katanyagan, kapalaran, pagkakaibigan. Dapat nating pahalagahan ang kasalukuyang sandali at ilayo ang ating sarili mula sa ilusyon ng pagiging permanente. Magsanay ng paghihiwalay. Kapag nahaharap sa mga individual na tinitingnan tayo bilang mga instrumento lamang para sa kanilang sariling mga layunin, dapat nating linangin ang isang pakiramdam ng paghihiwalay. Si Seneca, ang iginagalang na Stoic thinker, ay nagbigay ng karunungan ng paghihiwalay na nagsasabi, ang kayamanan ay hindi binubuo sa pagkakaroon ng malalaking pag-aari, ngunit sa pagkakaroon ng kaunting mga pangangailangan. Sa pamamagitan ng pagbibitiw sa ating pagkakabit sa panlabas na pagpapatunay, pinalaya natin ang ating sarili mula sa mga tanikala ng pagmamanipula, magsagawa ng kabutihan sa kapighatian, sa gitna ng mga pagsubok ng pagsasamantala. Binigyan tayo ng pagkakataong maging halimbawa ng mga pangunahing birtud ng Stoicismo, karunungan, katapangan, katarungan, at pagtitimpi. Si Epictetus, ang Stoic sage, ay hinimok tayo na magtiis at magtiis, na nagbibigay diin sa kahalagahan ng pagpapanatili ng pagkakapantay-pantay sa harap ng kahirapan, linangin ang kastilyong panloob. Bilang mga Stoic practitioner, pinapatibay namin ang aming panloob na kuta laban sa pagsalakay ng mga panlabas na impluensya. Dahil sa inspirasyon mula sa Stoico na konsepto ng oikeiosis o pagmamay-ari, isinasaloob natin ang paniwala na ang ating tunay na halaga ay nasa ating pagkatao at moral na integridad sa halip na sa panandalyang opinyon ng iba. Ang kahirapan ay nagsisilbing isang tunawan para sa personal na paglago at pagtuklas sa sarili. Ang pilosopong Stoico na si Epictetus ay nagpahayag na ang mga kahirapan ay ang mga bagay na nagpapakita kung ano ang mga tao. Sa pamamagitan ng pag-reframe ng pagsasamantala bilang isang pagkakataon para sa pagsisiyasat ng sarili at katatagan, nalalampasan natin ang mga limitasyong ipinataw ng mga panlabas na kalagayan. Practice gratitude. Sa harap ng pagsasamantala, nililinang natin ang saloobin ng pasasalamat sa mga aral na natutunan at lakas na nakuha. Ipinaalala sa atin ni Seneca, ang isang tao na nagdurusa bago ito kinakailangan, nagdurusa ng higit sa kinakailangan. Sa pamamagitan ng pagtanggap sa kahirapan ng may pasasalamat, nalalampasan natin ang pagdurusa at lumalabas na mas malakas kaysa dati. Forge authentic connections. Sa huli, hinihikayat tayo ng Stoicism na linangin ang mga tunay na koneksyon batay sa paggalang sa isa't isa at katumbasan. Gaya ng sinabi ng pilosopong Stoikong si Epictetus, ang kayamanan ay hindi binubuo sa pagkakaroon ng malalaking pag-aari, ngunit sa pagkakaroon ng kaunting pangangailangan. Sa pamamagitan ng pagbibigay prioridad sa paglinang ng mga tunay na relasyon, nalalampasan natin ang mababaw na pang-akit ng pagsasamantala. Bilang konklusyon, pakinggan natin ang panawagan ng Stoicism na i-navigate ang magulong tubig ng pagsasamantala ng may biyaya at katatagan. Sa pamamagitan ng paglilinang ng panloob na lakas, detachment at birtud, nalalampasan natin ang mga tanikala ng pagmamanipula at lumalabas na matagumpay sa paghahangad ng tunay na katuparan. Bilang mga Stoic practitioner, tanggapin natin ang kahirapan bilang isang pagkakataon para sa pag-unlad at bumuo ng mga tunay na koneksyon batay sa paggalang sa isa't isa at integridad.